Magandang araw po sa lahat. Sa pagkakataong ito ay atin pong tatalakayin ang isang katanungan mula sa isa nating taga-subaybay. Ang kanyang katanungan ay ganito: maaari po bang kasuhan ang isang taong gumamit ng ID at pirma ng may-ari nang hindi alam nito at ginawa po siyang co-maker? Ano po ba ang maaaring ikaso? Yun po ang kanyang naging katanungan. Unang-una, maraming salamat po sa iyong katanungan. Atin pong tatalakayin ito bilang gabay lamang at para sa layuning pang-edukasyon na talakayan lamang, at hindi po ito dapat na maituturing bilang kapalit sa opisyal na payo legal. Ayon sa Article 172 of the Revised Penal Code of the Philippines, ang sino mang gumamit ng ID at pirma ng ibang tao nang walang pahintulot at itinuring siya bilang co-maker, siya po ay maaaring managot sa kasong falsification of private document. Ang falsification po ay nangyayari kapag gumamit o pumiki ka ng pirma ng ibang tao, o dili kaya'y lumikha ka ng isang dokumentong hindi totoo para lamang magkaroon ng obligasyon at karapatan. Katulad po, halimbawa, ginamit mo ang kanyang pangalan at pirma bilang co-maker nang hindi niya nalalaman o wala siyang pahintulot. Maliwanag po na yung taong may gawa niyan ay mananagot sa ating batas. Under Article 172, Paragraph 2 of the Revised Penal Code of the Philippines, the penalty for falsifications of private document shall be prison correctional in its medium and maximum period, or an imprisonment from 2 years, 4 months, and 1 day up to 6 years, and a fine of not more than 5,000 pesos. At hindi lamang yan, kung sakali nang dahil sa naturang gawa, meron siyang naloko o naperwisyong tao, siya po ay maaari ding sampahan ng kasong estafa or swindling sa ilalim ng Article 315 of the Revised Penal Code of the Philippines. Now, in connection sa pangalawang katanungan, ang maaaring isampang kaso sa taong gumamit ng ID or pirma ng iba nang walang pahintulot ay maaari siyang kasuhan ng falsification of private document or use of a falsified document, or maaari din siyang masampahan ng kasong estafa or swindling sa ilalim ng Article 315 of the Revised Penal Code of the Philippines kung nang dahil sa naturang gawa meron siyang naloko or naperwisyong tao. So hanggang dito na lamang mga kaibigan. Sana nakapagbigay ako ng malinaw at dagdag na kaalaman, hindi lamang sa taong nagtatanong, kundi maging sa lahat kong mga taga-subaybay. Disclaimer lamang po mga kaibigan, hindi po ako abogado, subalit law graduate naman ako kahit papano. At yung ang aking naging paliwanag
ay magsisilbi po lamang bilang dagdag na kalaman hinggil sa ating batas. Now, kung nais niyo pong patuloy na makatanggap ng ganitong klaseng talakayan, paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel, share and like my videos, and click the notification bell so that you will be notified every time na may bagong akong upload. Maraming salamat po.